20 minutes na kami nagtatago ni Lucas. Buo na ang loob kong ipakita siya kay Logan pero paglabas namin, wala na si Logan sa paningin ko. Umalis na agad siya. We need to go, Cathy. Now! Halos lakad-takbo ang hakbang ni Harris palabas sa amusement park. Alam ko naman kung bakit. Harris, wait. Kailangan ko makausap si Logan? No, Catherine. Not now, please. Kitang-kita ko sa mata niya ang pagmamakaawa. Maski ako rin naman parang ayoko na parang gusto ko. Natatakot kasi ako sa pwede maging reaksyon ni Logan. Galit, sakit, saya. Sumasakit ang ulo ko pag naiisip ko. Girl, kay Harris na ba kayo sasabay? Tanong ni Ava. Hindi, sa'yo na. Harris, kay Ava na lang kami sasakay ha. Walang nagawa si Harris kaya tinatid na lang kami hanggang sa kotse ni Ava. Bakit kasi may pagtago ka pang eksena? Di sana nakita ka na ulit ni Logan at nakilala pa niyang anak ninyo? Kinuwento ko kasi kay Ava yung nangyari kanina. Sinabi ko rin yung sinabi ng anak ko na paano kung iba pala ang tatay niya. Huwag ka masyado maingay. Baka magising si Lucas marinig ka. Kasi naman nandun na yung moment Sinayang mo. Dahil ba kay Harris? Medyo. Sabi niya kasi wag muna tsaka baka daw masaktan lang ako. Talaga ba? O baka naman siya yung masasaktan. Kasi once bumalik ka na kay Logan, may iiwan siyang mag-isa. Napaisip ako. Parang may point si Ava. Pero hindi naman siguro pipigilin ni Harris ang kasasaya ng anak ko. Gusto ko nang umayos lahat. Kahit di na kami ni Logan. Kahit silang dalawa na lang ni Lucas. Don't worry bakla ha. Akong gagawa ng paraan. Just thank me later. Sambit niya. Ano naman kayang balak gawin ng baklang to? Ava's POV. Pa-extra muna ako mga momshi. I need to help my friend kasi Ang gaga ng lola nyo. Itago daw Banzunaki sa Pudra Bell sa 5 taon? Kinabog ang mga teleserye I am now here at NGC building. Feel na feel kong rampa kahit patinignan ako na ibang tao. Paki ko naman sa inyo, no? Sir, sino pong hanap nila? Aba, bastos tong babaeng clown na to Naka-red lipstick at red dress. Sir? Mas maganda pang ang tindig ko sa'yo, girl. Tingnan mo naman siya from head to toe. Tsaka mo. Sabay irap at lampas sa harapan niya. Akmang hahabulin naman niya ako. I'm Mr. Navarro's close friend. You want to get fired? Sorry po. Hampas ko sa itong 6 inches stiletto ko Pagdating ko sa floor ni Logan, syempre pumasok ako. Alangan namang magmuni-muni ako sa labas. Nanlaki ang mata niya kasi hindi niya na-expect na makikita niya ako dito mismo sa office niya. Or nagandahan lang siya sa akin. Charing! Hindi ako aagawan ng besiwap ko, no? Ava, why are you here? May balita ka na ba kay Catherine? Tell me, where is she? Where is my son? Ay, grabe Pwede kalma muna tayo? Inhale, exhale muna tayo. Pero kidding aside, yes, may balita na ako kay Catherine. Napaiyak naman si Logan dahil sa saya. Mahal na mahal niya talaga ang best friend ko. You are very lucky, Catherine, dahil may lalaki naghihintay sa'yo kahit kano katagal. Mantalang ako naghihintay sa lalaki sa bar. Nasaan sila? Please, Ava, tell me. I miss them so much. Bigyan mo muna ako ng boyflet. Char! Tomorrow 8 p.m. pumunta ka sa condo ko. 8 p.m. ha? Hindi 7:59 p.m. or 8:01. Sure. Thank you so much. I owe you for this. Masaya ako dahil matutulungan ko silang dalawang magtagpo ulit. Ewan ko ba kung bakit di nasa-sense niyang si Catherine na si Harris ang hadlang sa kanilang dalawa at hindi yung takot niya. Even though malaki ang utang na loob ng BFF ko kay Harris, kailangan pa rin niyang maging totoong masaya at willing akong maging tulay para doon. That is the role of being a true best friend, right? Susuportan mong kaibigan mo lalo na sa ikaliligaya nito. Catherine's POV. Di ko alam kung ba't kanina pa paikot-ikot si Ava dito sa sala. Ano bang problema mo, bakla? Naisahan ka na naman ba? Kaga, basta mamaya malalaman mo. What time na ba? 7 p.m. na. OMG, 1 hour na lang. Magpalit ka muna bilis habang tulog pa si Lucas. Sasagot pa lang ako, bigla niya na akong hinila papasok sa kwarto. Ano bang meron? 1 hour na lang daw? Nakakaloka talagang bakla yun. Excited ba siya sa pagdating ni Harris? 9 p.m. pa naman yung dadaan dito dahil nag-text sa akin. Tapos ka na ba dyan, girl? Oo, eto na. Nagpalit na lang ako ng blouse at ng pants. Aalis ba tayo? Saan ba tayo pupunta? Basta nga, isa pang tanong, babatukan na kita dyan. Napatakip ako ng bibig. Ayokong mabatukan, no? Pero hindi ko alam kung ba't paunti-unti na rin ako na
Kinakabahan. Siguro nga dahil nahahawa ko dito sa baklang to. Di mapakali eh. 8 p.m. Ring, ring! Aga naman dumating ni Harris. Sabi niya 9 p.m. pa siya dahil bibili din siya ng foods. Buksan mo na, girl. Bantayin ko muna si Lucas sa kwarto. Dali-daling pumasok si Ava sa loob ng kwarto. Ba't kinakabahan ako? Pagbukas ko ng pinto, hindi ko inaasahan ang makikita ko. Nananaginip ba ako? Totoo ba to? Totoo bang nasa harapan ko si Logan Navarro? Honey? Hindi ako makapagsalita. Ramdam kong anytime tuturo na yung luha ko. Aaminin ko na miss ko siya. Na-miss ko siyang makita sa malapitan. Na-miss kong titigan yung mukha niya. Hindi ko napigilan yung luha ko, lalo na't nakita kong naiiyak na rin siya. Finally, I can't believe na nasa harap na kita. I missed you, Catherine. I've been waiting for you for 5 years. Iyak lang ako ng iyak. Niyakap naman niya ako ng mahigpit. Umiiyak lang kaming dalawa. Ngayon ko na-realize na mahal pa rin talaga kita, Logan. Hindi nawala maski tatikiting na pagmamahal ko sa'yo. I am sorry, Catherine. I'm sorry for hurting you. Will you forgive me? Tanong niya habang hawak ka magkabilang pisngi ko. Tumango naman ako dahil hindi ko magawang ibuka ang bibig ko. After 5 years, nayakap ko ulit siya. Naramdaman ko ulit siya. I am sorry, Logan. Sorry kung lumayo ako. Shh! You don't have to say sorry, okay? Ang importante nandito ka na at di na kita hayaang umalis. I still love you, Catherine. Do you still love me? Sobra. Mahal na mahal pa rin kita, Logan, hanggang ngayon. Napasingap na lang ako nang ilapat niyang labi niya sa labi ko. Namiss kong halik ng isang Logan Navarro. Hindi ko maipaliwanag. Ang saya ko ngayon. Habol hininga kami nang bumitaw kami sa halik. Pinagmasdan ko yung mukha niya. Mas gumwapo siya ngayon pero yung mata niya, kita kong mas masaya na. Nanay, who's that guy? Napalingon kami nang marinig namin ang boses ni Lucas. Mr. Nice Guy? What are you doing here? Why are you and Nanay crying? Mr. Nice Guy, ibig sabihin? Lucas? I knew it. Bigla naman tumakbo si Logan papalapit kay Lucas, sabay binuhat at niyakap to. Why are you crying, Mr. Nice Guy? Iyak lang nang iyak si Logan. Nakita na pala sila sa amusement park. Natatandaan ko yung sinabi ni Lucas sa tulungan siya ni Mr. Nice Guy. Si Logan pala yun. I'm your father, Lucas. What? But how about Dada? Dada? Takang talong ni Logan. Di nga pala alam na si Harris ang nag-alaga sa amin ng 5 taon. Yes. How about Dada Harris? Natigilan naman siya. Sinong Harris, Catherine? Kaibigan mo. Siya ang tumulong sa akin noon para makaalis. Siya nag-alaga sa amin habang malayo kami. I am sorry, Logan? Di nakaimik si Logan. Natatakot na magalit siya sa akin. Natatakot akong kunin niya sa akin ang anak ko. Halos mabaliw-baliw ako kakahanap sa inyo. Si Harris lang pala ang may alam? I am such a stupid. I am sorry, Logan? Nanay, is that true that Mr. Nice Guy is my real father? Yes, baby. Noong una, ay hindi makapaniwala si Lucas na si Logan ang totoong ama niya. Litong-lito siya pero hindi ko naman siya masisisi. Kasalanan ko kung bakit dahil tinago ko siya na matagal. Pero ang sabi niya masaya siya na nakita niya na ang totoo niyang dada. Hindi siya nagalit sa akin o kay Logan. Nang marinawan na siya na si Logan ang ama niya, ayaw niya nang tigilan ito sa pagyakap. Nang malinawan siyang si Logan ang ama niya, ayaw niya nang tigilan ito sa pagyakap. Sobrang saya ng puso ko. Hindi ko may paliwanag kung gaano ko kasaya ngayon. Naiwan kaming dalawa ni Logan sa sala nang makatulog na si Lucas. Kamukhang kumukha ko siya. Kaya pa rin nasa theme park nakaramdam ako ng kakaiba. Sobra. Kaya nga araw-araw kitang naalala tuwing nakikita ko si Lucas. I am sorry ulit, Logan. Napabuntong hininga siya at hinawakan ng kamay ko. I admit, naiinis ako dahil pakiramdam ko pinagkaisahan ako. Kung alam mo lang naging hirap ko, Catherine. But let's just forget about that. Ang importante buo na tayo and I am so happy. Salamat dahil tinanggap mo pa rin kami mag-ina. Of course, you and Lucas are my everything. Bukas doon na tayo titira sa bahay. For sure matutuwa si Dad pag nalaman niyang may nakita ko na kayo. Sobrang namiss kita, mahal ko. Namiss din kita, Logan. Akala ko nga ikakasal ka na. What? Where did you hear that news? That is shit. Wala ako naging ibang babae pagkatapos mo akong iwan. Nag-focus ako sa trabaho at sa paghahanap sa'yo. Yun pala na kay Harris ka.
He is a good friend to me. Siya rin ang tumayong tatay ni Lucas habang malayo kami sa'yo. Nasasaktan ako pag naiisip ko na si Harris ang nakasaksi sa paglaki ng anak natin na dapat ay ako. I did not saw his first step when he's trying to walk. When he first smile and laugh. I didn't saw his first cry. It kills me, honey. May tumulong luha mula kay Logan. Pinagsisihan kong umalis ako. Sana pala pinakinggan ko muna siya. I'm sorry, Logan. Sobra kasi ako nasaktan sa ginawa mo sa akin nung buntis ako. Let's just start a new beginning as a happy family. You, me, and Lucas. Babawi ako sa mga panahong hindi ko siya kasama, pati na rin sa'yo. I love you, Logan. I love you more, my Catherine. Akmang hahalikan na ako ni Logan nang biglang tumunog ang doorbell. Alam kong si Harris yon kaya hindi ko alam kung bubuksan ko o hindi. Natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Is that Harris? Oo. Nagulat ako nang tumayo si Logan at binuksan ang pinto. Si Harris nga. Logan? What are you doing here? Paano mo nalamang nandito si Catherine? Napalingon naman sa akin si Harris. I'm here to bring home my wife and my son. Seryosong sambit ni Logan. You think papayag ako? Ano, ganun-ganun na lang yon matapos mo siyang saktan? We talked about it already. Thanks for taking care of them. Ako nang bahala sa kanila from now on. Lumapit naman sa akin si Logan at hinawakan ng kamay ko. We're getting back to each other. Hindi mo na sila kailangan alagaan pa? May pumatak na luha mula kay Harris. Nasasaktan ako para sa kanya. Ayoko makita siyang nahihirapan dahil laging importante na siya sa amin ni Lucas. Harris, salamat sa lahat ng tulong mo sa amin ni Lucas. You promised me, Catherine. Ang sabi mo hindi mo siya babalikan. Sabi mo kaya tayo bumalik ng Pinas dahil gusto mong pagbigyan si Lucas. I am sorry, Harris. Sinungaling ka. Magpapauto ka na naman sa lalaking... Oh my gosh! Napaupo si Harris sa sundok ni Logan. How dare you say that word to my wife, huh? Ikaw ang sinungaling. Tinago mo si Catherine for 5 years. You deserve that. Ang hindi mo deserve ang pagmamahal ni Catherine. Ako ang makakapagpasaya sa kanya ng totoo. Tama na. Huwag kayong mag-away dito dahil baka marinig ng anak ko. Please lang. Tumahimik naman silang dalawa. Naiintindihan ko naman kung ba't ganitong naging usal ni Harris. Ganoon na lang yon, Cathy? Pumiyok ang boses niya sa pag-iyak. Nakakadurog ng pusong makita si Harris na nasasaktan dahil sa akin. Harris, ayokong saktan ka. Then sumama kayo sa akin pabalik ng Amsterdam. Masaya naman tayo doon, di ba? Amsterdam, ha? Shit you! Nakandusay si Harris dahil sinuntok na naman siya ni Logan sa mukha. Logan, please. Huwag mong gawin to para kay Lucas. Gusto mo bang makita kanyang nananakit? Pilit namang kumalma si Logan dahil sa sinabi ko. We're not yet done. Hindi ako papayag, Catherine. Hindi ko hahayaang masayang ang 5 taon na ginugol ko sa inyong mag-ina. Pagkasabi niya noon, umalis na siya. Napahagulhol na lamang ako dahil sa problemang dinulot ko. Hindi ganito ang gusto kong mangyari. Shh! Stop crying, honey. I'm sorry kung hindi ako nakapagpigil kanina. Masaya ako dahil magkasama na ulit kami ni Logan. Nalungkot ako dahil nasasaktan na sobra si Harris. At natatakot ako sa pwede niyang gawin. Natatakot ako, Logan. Natatakot ako para kay Lucas. Don't worry, honey. I will protect you and our son no matter what. I promise. I feel safe nang maramdaman ko ang labi niya sa noo ko. Hindi na tayo maghihiwalay. Hindi ko lubos maisip na kasama ko na ulit ang lalaking mahal na mahal ko. Pakiramdam ko kumpleto na ako ulit. Nakokonsensya lang ako dahil ayokong makita na nasasaksan si Harris dahil laging parte na rin siya ng buhay namin, lalo na ni Lucas. Pero ngayon natatakot ako sa pwede niyang gawin. Nanay, is Dada Harris sad? Natigilan ako sa tanong ng anak ko. Bakit mo naman natanong? Because he's not my real dada. Maybe he's crying because we left him. Anak, pasensya ka na kung tinago ko sa yung totoong dada mo, ha? I know naguguluhan ka pa rin hanggang ngayon. Alam ko ding mahal na mahal mo ang Dada Harris mo pero si Mr. Nice Guy ang totoong daddy mo. Siyang lalaking minahal ko at hanggang ngayon mahal na mahal ko pa rin. Pero nasa naman niyang luhang pumatak galing sa mata ko. Don't cry, nanay. I still love you even you lied to me. I am just sad about Dada Harris. He treated me like his own son, that's why I can't stop thinking of him. Babawi sa iyong daddy mo, Lucas. Makikilala mo rin kung gaano kabuting tao si Logan. Kung ba't ko siya minahal at ikaw ang naging bunga ng pagmamahalan namin.
Umiiyak lang ako habang yakap ang anak ko, habang siya'y patuloy akong pinapatahan. Mabuti na lang talaga malawak ang pag-intindi at pangunawa ni Lucas. Stop crying na nanay, okay? I want you to be happy always. Honey, why are you crying? Napalingon ako na biglang umimik si Logan. Gising na pala siya. Dito kasi siya natulog sa kondo ni Aba. Wala. Masaya lang ako dahil finally kumpleto na tayo. Lumapit siya sa amin ni Lucas. Me too. Walang paglagyan ng saya ko dahil sa loob ng 5 taong paghihintay ko, natupad din ang pangarap ko. Mr. Nice Guy, can I call you Daddy? Nagulat ako na biglang yakapin ni Lucas si Logan. Di ko tuloy maiwasang di maiyak. Dati pangarap kong makita sila magkasama. Ngayon, natupad na. Ang kinababahala ko lang si Harris. Alam ko sobrang laki ng galit niya sa akin ngayon. Pero tama ang ginawa akong desisyon, di ba? Para din naman to sa anak ko. Of course, you can call me Daddy because I'm your real father. From now on, di na ako malalayo sa inyo ng mommy mo. Sana nga. Sana walang gawing masama si Harris. Natatakot ako para kay Lucas. Ayoko makita niyang maging masama ang kinalakhan niyang ama. Nanay, why do you look so worried? Are you worried about Dada Harris? Nakita kong biglang nagbago ekspresyon ng mukha ni Logan nang banggitin ni Lucas si Harris at tinawag pa itong Dada. Medyo anak, kasi alam kong malulungkot si Dada Harris mo dahil malalayo ka sa kanya, pero ito ang tama. Honey, will you please stop talking about Harris? Every time I hear his name, nasasaktan ako. I'm sorry, Daddy. Don't worry, mas love ka naman ni nanay. Niyakap ni Lucas si Logan. Di mo talaga may pagkakailang mag-ama sila. Maybe we should go back to our house? Nagtatalo naman si Lucas sa tuwa. Mabuti na lang at di siya nailang o nahirapang makisama kay Logan. Siguro iba rin ang pakiramdam niya sa ama niya kaya komportable kagad siya. Nanay, let's go na. I wanna see Daddy's house. Kinalaga naman ni Logan si Lucas. Wow, di man lang ako inalalayan tumayo. Di ka makakatikim sa akin mamaya. Charot. Pero aaminin ko na miss ko rin kasama sa kama, si Logan. Hello, 5 years kaya akong walang alam nyo na. Siguro, ang dami mong babaeng dinala sa kondo mo, no? Kasi syempre lalaki ka. Nakita ko naman tumawa siya. Bakit siya natawa? Ibig sabihin, totoo? Akmang babatuhin ko sana siya ng hawak kong damit nang bigla niyang pigilan ng kamay ko. I am not gonna lie to you, Catherine. I tried other girls to forget you but every time I'm with them, I always saw your face crying and begging for me to stay faithful. Nagugulat sila dahil bigla ako naiiyak while doing that thing. That is why when I feel horny, I am just looking at your picture while I'm pleasuring myself using my hand. Hindi naman ako nakaimik sa sinabi ni Logan. Mabuti na lang at nasa sala si Lucas. Nanonood ng favorite niyang cartoon or superbook. Hindi ko alam kung dapat ba akong mainis or matuwa sa sinabi niya. Sila? It means hindi lang isang babaeng sinubukan niya? Pasensya ka na, Logan. Hindi ko naman intensyong guluhin ang isip mo nun. Miski ako rin naman eh. Sa tuwing tinititigan ko si Lucas naalala kita. Kaya nagtataka siya bakit ako umiiyak. Lumapit siya at niyakap ako. Let's just forget our painful past and start a new happy life with Lucas and our future kids. Nakurot ko naman ang braso niya. Gusto niyang magkaroon ng kapatid si Lucas? Pilyo. Why, honey? I want to give you a big family. Maybe 6 kids will be enough? Tatawa-tawang saan niya. Ang dami naman nun, Logan. Maawa ka naman sa akin. Di bale sana ako ikaw manganganak na manganganak eh. Lalo naman siyang natawa. Napasinghap ako nang bigla niya akong hatakin at ikalong sa lap niya. Ano ka ba? Baka makita tayo ni Lucas. Eh di lock the door? Logan. Di na siya nakapagpigil at sinimulang ilapat ang labi niya sa labi ko. Namiss ko ang halik ni Logan, lalo na yung paghaplos niya sa balat ko. Shit! I really miss your body, honey. I think I can't resist it anymore. Wala na ako nagawa nang bigla ulit niya akong hinalikan. This time, passionate na yung halik niya at nagsimula na siyang hubarin ang damit ko. Shit, it's still perfect. Tell me, honey, may nangyari ba sa inyo ni Harry sa Amsterdam? Wala. Hindi ko kayang palitan ka kahit anong gawin ko. Pagkasabi, tuloy niya nang hinubad lahat na natitirang saplot ko. Namiss ko to, Logan. Namiss ko kung paano mo ako pasasayahin. Then it's your turn to make my bud happy. Humiga siya sa kama at inalalayan ako hanggang sa may tapat ng pagkaralaki niya. Napalunok naman ako. Para medyo nakakailang pala kapag matagal mong hindi nakita. Why, honey? Don't you miss my best friend?